5.9 True FM. Dito tayo sa totoo. Ay nako mga kapatid, Merry Christmas po sa inyo. At syempre, nako pagkatapos ng Merry Christmas, sige sasabihin ko na agad, 250 pesos na cash ang pamimigay namin. Para talagang Paskong-Pasko, wala pa masyadong sinasabi. 250 pesos na cash ang naghihintay po sa inyo. Oo, kukunin nyo na lang dito sa papaanong paraan. Aba bahala nga po kayo. Basta tutukan ng ating halos isang oras sa programang H2H, Heart to Heart. Kasama nga po ang inyong Kuya Poy. Ay nako, ngayong araw ng Pasko na medyo inuulan-ulan ho talaga tayo. Ano? Oho, kaya naman sa lahat ng mga nasa labas na nga po ngayon, sana meron kayong mga pananggalang sa ulan. Okay? At syempre, sa mga naluluwagan naman sa ating mga kakalsadahan, take it easy. Mahirap na. Para walang aberya, para walang abala. Ingat po sa lahat ng mga nagmomotor. At syempre, sa mga naghahanap buhay din po ngayon, sa mga delivery riders natin na pinipili na kumayod pa ng konti. But please, para doon naman sa iba, piliin nyo rin na makapagpahinga sa tabi ni misis, ayan, sa piling ng inyong mga anak. After all, araw naman ng Pasko ngayon. Ayan. At syempre, sa lahat nga po ng mga pupunta na rin, kasama ang kanilang pamilya, o kaya naman si jowa, dahil first day na nga po ng MMFF movies natin, Ayan, wag niyong kalilimutan sa listahan, Numero 1, ang The Kingdom. Ako panonoorin talaga namin ng pamilya ko yan, ano nga kaya kung hindi tayo nasakop ng ibang lahi, hindi tayo nadali nung colonialization. Ayan, yung mga ganyan. Papaano? Ay, parang ang sarap isipin. Doon natin malalaman yan sa The Kingdom. Nandyan po si Bossing Vic Soto at syempre, ang kahawig ko. Ano ang pangalan niya? Si Papa P? Papa Popoy? Ayan, si Papa Piolo. Ayan si Papa Piolo Pascual. At sa iba pa natin mga magagaling na artista. Pero eto na nga, dahil nga 5 nga po ang ating 250 pesos na ipamimigay. Bahala ka ng pumili kapatid kung papaano mo makukuha yan sa amin. Pwede kang sumagot sa ating love question of the day. Eto, sagutin mo na. Ano nga ba ang gusto mong sabihin sa partner o sa jowa mo ngayong araw ng Pasko? Ngayong Christmas mismo. Ayan anong gusto mong sabihin sa partner o sa jowa mo ngayong Christmas. Yan. Sagutin nyo lamang po yan. At syempre, tutukan din ang ating astig na kwentuhan, astig na usapan sa ating H2H Astig Confessions. At antabayanan din ang kwentong lalamanin ng ating Dear Kuya Poy. Okay? Dahil nga po, 19 minutes na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Abali ka na. Umpisa na nga po natin ang pag-aaminan kasabay ng pag-ulan-ulan dyan sa labas dito sa atin sa Metro Manila. Kaya tutok mo lamang ang iyong radyo dito sa 105.9 at syempre i-share ang ating live streaming sa ating FB page sa 105.9 True FM FB page. Ayan, at Merry Christmas po sa inyo sa lahat ng mga nandito. Sige, mamaya pagka may oras tayo, babatiin ko ang mga pangalan na nandine. Okay? Sa ngayon, umpisahan na natin ang H2H Astig Confessions. Ang sabi dito ng ating kapatid na makakausap, wala naman daw koneksyon talaga itong si Martha sa asawa niya na ngayon na si Atom. Pero dahil nga po sa suki talaga ng panloloko itong si Martha sa kanyang ex-boyfriend, ay dito niya raw nakilala itong si Atom na best friend niya lamang noon. Sabi pa ni Martha, nagsimula sa pag-uusap lang yung setup nila ni Atom hanggang sa hindi na nila namamalayan nakakaibang pakiramdam na pala. Ang meron sila para sa isa't isa. Kaya ang ending, sila pa ang nagkatuluyan at bumuo ng isang masayang pamilya. Kausapin na nga po natin mula sa Bulacan, 28 years old. Magandang tanghali sa iyo, Martha. Hello po, Merry Christmas. Merry Christmas, Martha. Sandali lang, kumusta ang panahon dyan sa inyo, sa Bulacan? Medyo makulimlim din po. Pero meron bang nakaplano para sa pamilya? May mga lakad ba kayo? Ngayon po, family. Bonding po.
Banding muna sa loob lang ng bahay. Yes po. Okay. Sige, kwentuhan mo nga kami, Martha, ano? O sabi mo talagang naging suki ka ng panloloko nung ex-boyfriend mo. At nasaan itong si Atom noon? Best friend mo na siya? O naging very close kayo nung nawala na yung ex mo? Nung una po, kaklase ko lang and then naging best friends na after po nung boyfriend ko. So, ayun po. O, kaklase Yun po mo siya. kasi- Anong ano yan? High school? College? Nung college na po. Tapos, sige pa kwento ko pa naman. Yung sweet Tapos, naman. Sige Ayun nga. po, nung una hindi naman po kami ganun sa close. Parang normal na magkakase lang. And then biglang parang may iba na. Ayan na. Ayan, pero linawin ko lang ha, ito bang pagpasok ni Atom sa buhay mo, ha? Pag eksena ni Atom ay wala namang kinalaman para sulutin, para magpaka-shoulder to cry on. Ayan, talagang matagal na kayong magkakilala, walang kumbaga hindi siya pumapel nung panahon na ikaw ay confused doon sa ex-boyfriend mo noon. Ay, hindi po. Kasi matagal po bago nagkaroon kami ng talagang naging parang mag-best friend. Oh, yung closeness After na ninyo. po ng breakup. Yes. Mga gaano So, katagal? hindi po talaga. Mga taon din po kasi sobrang sakit din po nung nangyari sa akin sa ex ko nun. Pero, ayun nga po. Ano? Natuto muna po kung mag-heal mag-isa. Then, saka po ako pumasok at Yan, tsaka, mag-relationship. at saka lang nakipagkaibigan, nakipag-close, pero not necessarily pumasok na agad sa isang relasyon. Tama ba? Opo, actually, hindi ko nga po iniisip dati na magiging kami nito. Bakit? Kumusta ba si Atom bilang kaibigan nung college? Okay naman po siya, pero parang yung typical po na kaibigan lang. So, Oo. ganun. Ito ba yung tipo na akala mo babarkadahin mo lang or kung di mo man kabarkada, parang kakilala lang? O hindi ko nakikita ang Opo. sarili ko na magkakaroon kami ng future nito at magkiklik kami bilang as an item, ganyan. Yes, ganun nga po. Ayan na. Unexpected po siya talaga. Sorry, ano yun? Unexpected po yung nangyari. Ayun, unexpected. O sige, tapos kwento mo na. Kailan nyo naramdaman na nag-iiba na pala yung, wala lang, nagiging close na kayo? At bakit nga pala kayo naging close? Sa isa ba kayong lugar lang nakatira, lagi nagkikita, sa isang lugar nagtatrabaho, papaano? Ayun po, magkaklase po kasi kami nung college. Then may mga activities po na kailangan magkagrupo. Ayun po, doon na din po na-develop. Tapos napapansin na din po ng mga kaibigan namin. Oo. Doon na po kami inaasar-asar. Tapos parang kami po na na din. Pero hindi naman po kami na-develop dahil sa pang-aasar nila. Talagang parang kusa na lang din po siyang lumabas sa amin. Parang gano'n. At nung finally, sino ba ang unang umamin? Si Atom ba o si Martha? Umamin ka, yung totoo ha? Baka ikaw, Martha, okay lang naman. Po, siya ang unang Ah. tapos naligaw na siya. Doon na po Tapos, nagsimula. hindi ba yan yung hindi ba yan yung tipo, syempre kasi kapag ka naging ka-close mo, tapos nanligaw sa'yo, alam mo yung naaasiwa. Ganyan kasi yung sinasabi ng iba, di ba? Sandali lang, barkada tayo eh. O hindi nga natin pinapansin yung panunukso sa atin eh. O, nagganon ka ba? Actually, opo, nung una. Then biglang makikita ko naman din po yung efforts niya. So, doon na din po ako na tulong. So ano yung mga effort niya noon na nararamdaman mo na ay nako, eto na yan, hindi na pakikipagkaibigan tong ino-offer nitong si Atom? Nakikita ko din po kasi yung ugali niya na hindi niya din masyado pinapakita sa mga kaibigan namin. Yung talagang caring siya. Makikita, masaya lang din talaga siya caring. Saka family-oriented po siya tao. Oh. Yun din po yung gusto ko. Tapos ikaw, ano naramdaman mo? Ba't ba lagi ka Ay nandito? po, Ganon? ang haba ng hair ko.
Ang haba ng hair ko, pakikuha nga, pakibit-bit. Ganun na. Tapos gaano katagal nanligaw pa rin si Atom kahit nga na matagal na rin kayo magkakilala, magkaibigan? Ano po, hindi ko na din po siya medyo masyadong pinahirapan kasi mga ilang buwan lang din po. Tapos sinagot ko na. Ilan? Ilan? Mga 4 na buwan. 4 na. Bilis naman eh. Di dati pa gusto mo na rin. Si Martha, 4 na buwan. Hindi, pero relatively matagal-tagal din yun, ha? Oo, lalo sa panahon ngayon, di ba Martha? Oh, Opo. matagal na yun. Oh, yung iba nga, ilang linggo lang, ilang chat lang sila na eh. Pero ito, 4 na buwan naman, hindi naman basta ibinigay. Pagkatapos, ayan na, naging kayo na. Ano na nangyari? Kwentuhan mo pa kami hanggang sa ngayon na. Nung una po kasi nandiligaw siya, pumunta siya sa bahay. Dinadarapan niya ako. Tapos nung naging kami na po, pinakilala niya din po ako sa family. Then Ayan. eventually, kinasal na din po kami. Ayan. At syempre, ano naman sinabi nung mga nanunukso sa inyo, na mga kaklase nyo no, na, kayo naman talaga, ramdam na namin dati pa eh. Pero wala, aral ang inuna nyo eh, no? Hindi naman yung pakikipagrelasyon eh. Ayun po, tuwang-tuwa din sila, mga din sila. Hanggang masaya naman din po sila sa amin. Para sa Ano pa? Ano sasabihin mo? Sige, magsalita ka lang. Pasko ngayon eh. Salita ka lang. Masaya tapos, may mga naging ninong-ninang ba? Mamaya, tawagin natin sila. ayun po, dun ko na din po na parang God's redirection po talaga yung mga nangyari. Oo. Ayan. At syempre, bago tayo magpatuloy, ito na sa linya natin ang ating #astigcaller na si Yvonne ng Caloocan. Ano kayang masasabi? May advice ba? Na-inspire ba itong si Yvonne sa kwentong ibinahagi mo sa amin, Martha? Abay, eto, kausapin natin. Hello, Yvonne. 23 years old pa lang si Yvonne. Magandang tanghali sa'yo. Yes po, magandang tanghali po. Merry Christmas. Merry Christmas! Ano bang masasabi mo dito sa kwento ni Martha sa atin? Ayun po, bilang medyo bata pa rin naman po ako. Pero may experience na rin naman po ako sa pagmamahal. No. Tapos, masasabi ko lang po, basta as long as wala ka pong inaapakan na tao, tuwing nagmamahal ka, okay naman po yun. Kahit po, minsan, may mga hindi po tayo sinasadya na pangyayari tulad ng may mga nasasaktan tayong iba or nasaktan tayo ng ibang tao. Parang, di natin yung pwedeng gawing dahilan para manakit ng iba. Pero kung hindi naman natin siya sinasadya, okay lang yun. Minsan kasi, pag nasasaktan tayo, parang feeling natin, wala na tayong karapatan magmahal. Tapos, ayaw na natin magmahal ulit. Pero, minsan may darating sa buhay natin na hindi natin inaasahan. Minsan ayaw na natin i-try pero mas okay pala na trinay natin kasi yun na pala yung tamang tao. Hindi natin alam. Oo. Nasa sobrang lapit, andyan na pala, katabi mo na, naaamoy mo na yung kilikili. Di ba? Nandyan na, as in, barkada mo na pala, kaibigan mo na pala yung taong mag-stay with you. Okay? Thank you, Yvonne. Yvonne? Thank you rin po. Yun, Kaya yun po, dapat hindi po tayo takot mag-try ulit porket nasaktan dati. Or, as long as ikaw yung hindi nananakit, okay lang po yun. Walang masamang magmahal ulit. Kasi diba mali mo yun na pala yung tamang tao tapos pinalampas mo pa. Ayun, sa mga sinabi niya ni Yvonne, tanungin nga natin si Martha. Martha, ganun na ganun ba yung eksaktong nangyari sa'yo? Actually, opo. Di ba? Nasaktan pero hindi natakot na magmahal ulit. Of course, natakot ka naman at some point. Tama? Yes. Oo. Kaya matagalan din po bago
nagkaroon ng bago ulit. Nagkaroon ng Atom. Ayan, sige, pasalamatan at pakawalan na muna natin si Yvonne. Maraming salamat sa iyo, Yvonne, doon sa sinabi mong yan kay Martha. Ayan, na talagang marami rin naman ang mga nakaka-relate dito. Ikaw ba, Martha, naniniwala ka? Madalas kasing tinatanong hanggang sa mga kabataan ngayon, yung 3-month rule. Nagawa mo ba yun pagkatapos nung breakup ninyo, nung ex mo noon, bago pumasok sa eksena si Atom? Actually, hindi lang po 3 months ko. Oh, gaano katagal ba yon yung hinintay mo? Ha? Mga 2 years din po ata yun. 3 months and 2 Bago. years. Pwede. 'Di ba? Take as much time na kailangan mo para mag-heal, para mag-move on, para kapag pasok mo ulit, malakas ka na nga at mas maiintindihan mo na ang mga bagay-bagay. Katulad na lamang ng pagpasok sa eksena ni Atom, mas napansin mo na siya. 'Di ba? Wala na yung babalik pa kaya yung ex ko, or kaya naman hindi lang yung umaasa, kunyari ay nandun pa yung feeling na ayoko pang pumasok sa relasyon dahil ayoko pa uling masaktan. 'Di ba, Martha? May ganun eh. Yes po. Yan. Ito na ang pagkakataon naman, Martha, na syempre, bigyan mo naman ng espesyal na mensahe ang lalaking hindi mo inakala na kayo naman pala. May nakilala ka mang iba noon, pero andyan na pala, kaklase mo na. At ngayon, meron na ba kayong mga anak nitong si Atom? Actually, meron po. May isa na kaming date. Sige. Ano bang special na message mo para sa iyong pamilya na mas masaya ka na ngayon, Martha, kahit pa nga sabi mo nakaranas ka ng heartbreak noong hindi pa naman kayo nitong si Atom. Sige, special na mensahe para sa iyong pamilya. Go ahead. I love, thank you kasi dumating sa buhay ko, sa buhay namin ni Piggy. Sana patuloy mo kaming mahalin. Huwag kang magsawa sa ugali ko. And, ayun, palagi ako magte-thank you sa'yo kasi hindi mo lang ako minamahal. Talagang ramdam ko pati yung pamilya ko, mahal ko din. Thank you for that. And I love you. Yun po. Yun. Merry Christmas sa inyo, Martha. Ayan, at kay Atom na rin. Anong pangalan ni baby? Irish po. Ayan, bata pa. Baby pa tawag eh. Ako 1 year old po. Ilan? 1 year old pa lang po. 1 year old pa lang. Okay. Ayan, Merry Christmas sa inyo, At what an inspiring story. Dito sa ating H2H Astig Confessions. At nako, alam ko, yung iba, marami ng mga aktibidades na nasa inyong mga isipan. Pero alam nyo ba na every year, maganda na maging activity ng inyong buong pamilya ang pagbisita, of course, at pananood ng Disney on Ice. At kaugnayang nga po dyan, kausapin natin si Sir Arnel Gonzalez na SAVP and General Manager ng SM Mall of Asia Arena. Ano ba ang nandyan ngayon? What's in store sa Disney on Ice natin for this year, 2024? Sir Arnel? Hi, good afternoon. Merry Christmas, Kuya Poy. Merry Christmas po sa inyo, Kaninang umaga, nagkita na kami ni Sir Arnel, kaya naman hinayaan ko na magchika ng chika si Chacha. Pero of course, lalong tumanghali na ngayon dahil yung iba tinanghali na ng gising. Ano nga po ulit at sino-sino ba yung mga karakter natin makakasama sa Disney on Ice this year? Yan, tama-tama Kuya Poy at tama ka doon. At nagpapasalamat ako at pinaunlakan niyo ulit ang aming imbitasyon na sana this year makapunta ka sa Disney on Ice kasama ng iyong pamilya, and at the same time para mag-enjoy kayo because Disney on Ice this year is all about finding your hero. It's all about finding the hero within us, and of course yung hero, maraming definition yan eh. Pwede ang nanay mo, tatay mo, lolo mo, lola mo, kamag-anak mo, kapamilya mo, or mga iniidolo natin kagaya ni Carlos Yulo. Dito sa SM, ang idolo namin si Tatang kasi siya yung visionary that made the way for us to be able to bring
Disney on Ice in a world-class facility like SM Mall of Asia Arena. Yan, kita nyo naman. At syempre, kumusta po ba ang ticket prices naman? Yan naman ang agad na itatanong ng ating mga nanonood at mga nakikinig ngayon, ano? Yun, tama-tama. Salamat Kuya Poy. Murang-mura, affordable ito. Hindi kami nagtaas ng presyo mula pa for the past 4 years. Nagsisimula ang ticket prices namin from 300 pesos na kayang-kaya at tamang-tama ngayong holiday season para pang exchange gift, pang celebrate during the Christmas break. Magra-run yung show from December 21 to January 5, 2025. And at the same time, they have options 11 a.m., 3 p.m., and 7 p.m. para pwedeng-pwede at swak na swak doon sa schedule ng pamilya ngayong Paskuhan. Yun, kita nyo naman, ano? Kaya dapat ngayong holidays ay maganda na maipakita natin sa mga bata, ano? Sa mga anak natin, mga pamapamangkin. O, yan, ang Disney on Ice show. Ang daming oras na pwede kayong pamilian. 11 a.m., 3, tsaka ano nga po yung huli, Sir Arnel? 7 p.m. Oh, 7 p.m. At saan nga po ba makukuha at mabibili ang mga tickets natin for Disney on Ice? Siyempre, ito ay available sa smtickets.com o kaya sa mga outlets namin sa lahat ng malls nationwide. At tamang-tama, alam mo ba, Kuya Poy, marami kaming mga kaibigan. Ginawa itong pang-exchange gift. Ooh. Ang galing naman. Pwede ba, Sir Arnel, tayo ay mag-exchange gift? Ang ating love question of the day, anong gusto mong sabihin sa partner o sa jowa mo ngayong Christmas? Alam nyo, maganda na basahin nyo rin ang ating nasa comment section o dun sa pinost namin na tanong ng ating love question. Naku, matatouch naman kayo. Oo, dahil meron talagang concern. Oo, ang dami nagte-thank you, ang dami nagsasabi na mahal kita, at ang dami nagsasabi, ingatan mo yung sarili mo. Ayan, alam nyo, kayo ang magbasa. Kaya naman i-follow nyo nga po kami, mga kapatid, sa ating True FM FB page para malaman ninyo. At para maging updated kayo sa ating mga shows at syempre dyan sa mga ipinopost natin na mga tanong-tanong katulad ng love question natin. At sa oras nga po nating 7 minutes bago mag-alauna ng hapon, halika na, tunguhin naman natin. Nakagat ko pa dila ko. Naaalala na yata ako ng mga anak ko. Ayan, tunguhin naman natin itong ating babasahin na lalamanin ng Dear Kuya Poy, Dear Kuya Poy, ako po si Dave, 26 years old, mula dito sa Manila. Currently ay hiwalay ako sa kinakasama ko at may isa na rin akong anak. Siguro, karma ko na rin ito kung bakit hindi maganda ang karanasan ko sa huli kong nakarelasyon. Sa totoo lang, ikakasal na sana ako sa long-time girlfriend ko noon na si Ina, na siyang katuwang ko sa loob ng aming tahanan ng ilang taon na rin. Okay na sana ang lahat, Kuya Poy, pero nagbago ang mga ito nang makilala ko si Celine habang nagtatrabaho ako sa isang resort bilang isang helper. Aminado akong kasundo ko ang babaeng nakilala ko sa resort na pinapasukan ko. Para kasing wala na akong nakikitang problema sa kanya at higit sa lahat ay hindi niya ako kinukontra sa mga gusto ko pagdating sa trabaho. Kaya eventually ay unti-unti talagang nahulog ang loob ko kay Celine at naging meet siya rin ito para magdesisyon akong iwanan ang 5 taong ko ng kinakasama at fiancé na nga na si Ina. Mali, Kuya Poy, pero nagawa kong ipagpalit si Ina sa babaeng nakilala ko lamang sa pinapasukan kong trabaho. Nasaktan ko si Ina sa nangyaring yon, pero sa kabila niyan ay nagawa ko pa rin na maging makasarili sa init ng aking damdamin para lamang sa pansarili ring init ng katawan. Sa totoo lang, akala ko ay sasaya na ang buhay ko nang pinili ko si Celine. Dahil alam ko naman na eventually ay magkakaanak na rin kami, pero nagkamali ako. Masakit mang aminin, pero kung anong ginawa kong panloloko kay Ina,
ay siya ring naranasan ko kay Celine. Opo, tama kayo sa inyong narinig. May iba palang karelasyon ang babaeng akala ko ay magbibigay na ng lubos na ligaya sa aking buhay. At ang pinakamasakit pa sa lahat ay higit pa sa ipinaranas ko kay Ina ang ipinaramdam niyang panloloko sa akin. Kahit kahit sinong magsabi naman ay deserve ko kung ano man ang nararanasan ko ngayon. Wala rin naman ako magawa at hindi na rin pwedeng makipagbalikan pa ako kay Ina dahil sa iniwan kong matinding sugat sa kanyang kalooban. Malungkot man ang aking Pasko, ang hiling ko na lamang sana ay nasa maayos na kalagayan ang matagal ko ng karelasyon noon na aking iniwan na si Ina. Sobra ako nagsisisi sa ginawa kong pagkakamali sa kanya, Kuya Poy, at sana ay dumating ang araw na patawarin din niya ako sa aking napakalaking pagkukulang sa kanya. Hanggang dito na lamang ang aking kwento. Maraming salamat at more power pa sa inyong programang Heart to Heart. Merry Christmas po sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Dave. At sa iyong kwento, yes, nakakalungkot naman talaga at magiging emosyonal ka, no, sa mga maling desisyon na ginagawa natin. O kaya nga dapat po ay nagdadahan-dahan tayo. Oo, lalong-lalo na kapag matagal na rin ang ating relasyon at espesyal na ito. Huwag tayong basta nagpapakabulag. Doon ba sa parang, walang problema dito. O, hindi siya matanong, hindi siya maganito. Yung masyado mong madaling nakuha. This is a classic example ng masyado mong madaling nakuha yung gusto mo, walang kahirap-hirap, baka naman meron palang kapalit. But of course, hindi naman din lahat ay ganyan. Meron lang talaga mga tao, na kaya pala ganoon, katulad ng ginawa sa iyo ni Celine, na madali lang siyang nakuha at madali ka rin niyang napaibig. Hindi naman pala, isa ka lang pala, sa ilan niyang karelasyon o sa dalawa niyang karelasyon, option ka lang pala niya. 'Di ba? Kaya pahalagahan natin at isiping maigi bago tayo nahuhulog sa iba. Oo, kung meron man tayo mga reklamo, meron parang nakikita tayo na pagkukulang sa ating mga partner. Sabi ko nga kahapon, doon sa isa natin nakausap, baka nabobore ka, kaya parang napupunta ang atensyon mo sa ibang tao o kaya naman ay nagsasawa ka na doon sa mga special na ginagawa mo at kung dahil ginagawa sa iyo ng partner mo, at kung masyado ka na nasasanay, it no longer feels special, yung ganyan. Ikaw naman, you return the favor. Ikaw ang magparamdam naman. Ikaw naman ang umeffort doon sa partner mo, hindi sa ibang tao. Ayan, kaya naman ang bottom line dito, kung may problema sa partner, kung may pagkukulang yung partner mo sa tingin mo sa'yo, sabihin mo sa kanya, huwag mong hanapin sa ibang tao dahil ganito talaga ang mangyayari. Pwede kang magsisi dahil yung inaakala mong nasa iba ay iba pa rin pala. Yung espesyal na pagturing sa'yo at pagmamahal ng iyong karelasyon. Nakakahiya talagang bumalik kay Ina, pero kung wala naman siyang karelasyon na bago, pwede naman siguro makapag-usap. You can always start over again. You've learned your lesson the hard way. Yun lang, wag lang rin masyado ma-pride. Kung sakasakalit mabibigyan ka ng pagkakataon na makabalik. Be humble. Ayan, ask for forgiveness. And good luck, Dave, sa mga susunod mong desisyon sa relationship mo. Dear Kuya Poy. At dyan na nga po natin tinatapos ang Dear Kuya Poy. At eto, hindi matatapos ang ating programa hanggat hindi natin na ipamimigay ang 5 sa ating 250 pesos na cash prizes. Congratulations to you, si E.C. Alfred Torno. Ayan, E.C. Alfred Torno, si Roel Malvar Crisostomo, si Yvonne ng Caloocan, Mary Daylene Apiag at si Jovi Soson. Ayan, congratulations sa inyo. 5 250 pesos po iyan. Oo, na
para pa-Christmas na rin ng ating programang H2H, Heart to Heart, para nga po sa inyo. O papaano? Dito na rin po ako tuluyang magpapaalam. Bukas ulit, magkarinigan po tayo mga kapatid. Alas 12 ng tanghali para sa programang Heart to Heart. Merry Christmas po sa inyo. Enjoy your time with your family. Nakasama nyo nga po ang inyong lingkod. Ako po si Kuya Poy, ang inyong gwapopoy dito sa 105.9 True FM. Dito tayo sa totoo.